Kung usapang galaw sa PBA, mukhang umiinit na agad ang mga teams kahit maaga pa. May mga pangalan na umiikot na pwedeng magbago ng takbo ng isang koponan lalo na pagdating sa import at local editions. Sa video na to, pag-uusapan natin ang posibleng pagpasok ni Anthony Bennett at Terrence Jones sa Converge at pati na rin ang interes ng Ginebra kay Christian David. Ano ba ang maibibigay nila at gaano kalaki ang impact kung sakaling matuloy ang mga galaw na ito? Tara, himayin natin. Kung pag-uusapan ang posibleng galaw ng Converge sa import spot, isa sa pinaka-interesting na name ay si Anthony Bennett. Siya ay dating number 1 overall pick sa NBA, kaya automatic na mataas agad ang atensyon sa kanya. Ngayon, may usapan na pwede siyang ipalit kay Kyler Kelly, at kung mangyari man ito, malaking pagbabago agad sa laro ng Converge. Si Bennett ay kilala sa kanyang lakas ng katawan at ability na mag-score sa loob at labas. Hindi lang siya basta big man na nakapwesto sa loob, kaya din niya mag-stretch ng floor dahil may tira siya sa labas. Malaking bagay ito para sa spacing ng Converge kasi mas lalawak ang opensa nila at magkakaroon ng mas maraming driving lanes. Bukod doon, may kakayahan din siya sa pagkuha ng bola. Hindi man siya elite rebounder sa NBA noon, pero sa level ng PBA, malaking tulong na agad yung presence niya sa ilalim ng ring. Dagdag pa yung experience niya laban sa mataas na competition, kaya expected na hindi siya basta-basta matinig sa physical na laro. Isa pa sa magiging benepisyo nito ay scoring consistency. Kung minsan nahihirapan ang Converge sa taggawa ng puntos, si Bennett ay kayang magbigay ng steady output gabi-gabi. Hindi lang siya role player, kundi pwedeng maging main option sa opensa. Sa kabuuan, kung matuloy man si Anthony Bennett sa Converge, makikita natin ang mas balanced na team. May inside game, may outside threat, at may experience na pwedeng magdala sa kanila sa mas mataas na level sa conference. Isa pang malakas na option para sa Converge ay si Terrence Jones. Hindi na siya bagong pangalan sa PBA dahil dati na siyang naglaro dito at sa unang salang pa lang niya, agad niyang nadala ang kanyang team sa finals. Ibig sabihin, subok na siya sa sistema at sa klase ng laro dito sa liga. Si Jones ay isang import na kayang gawin halos lahat sa loob ng court. Kaya niyang mag-score sa loob, may mid-range at kaya ding tumira sa labas. Hindi siya one-dimensional player, kaya mahirap siyang bantayan. Kapag binantayan mo sa labas, kaya niyang umatake pa loob. Kapag naman siniksik siya sa loob, kaya niyang ilabas ang bola o tumira. Malaking bagay din ang kanyang experience sa PBA. Alam na niya ang takbo ng laro, ang physicality at kung paano mag-adjust sa style dito. Hindi na siya mangangapa kaya mas mabilis siyang makakatulong sa Converge kung sakaling siya ang piliin. Sa pagkuha ng bola, solid din siya. Marunong pumuesto at may timing sa rebounds, kaya dagdag tulong ito para makuha ng Converge ang extra possessions. At sa depensa, kaya din niyang makipagsabayan dahil sa kanyang size at athleticism. Ang pinakamalaking benepisyo kay Jones ay pagiging all-around player niya. Hindi lang siya scorer, kundi kaya din niyang tumulong sa playmaking at depensa. Kung siya ang kukunin ng Converge, magkakaroon sila ng import na kayang mag-adjust sa kahit anong sitwasyon sa laro. Pagdating naman sa local scene, isang pangalan ang umiikot pagdating sa interes ng Ginebra, si Christian David. Isa siyang forward na kilala sa kanyang versatility at hindi nakakapagtaka kung bakit siya target ng isang malaking team sa PBA. Si David ay may magandang kombinasyon ng size at skills. Kaya niyang maglaro sa loob pero may kakayahan din siyang tumira sa labas. Sa modern basketball, malaking bagay yung ganitong klase ng player dahil flexible siya sa kahit anong lineup. Sa scoring, hindi siya yung sobrang taas agad ang puntos pero efficient siya. Marunong pumili ng tira at hindi pilit ang galaw. Kaya niyang mag-contribute without forcing the offense, na bagay sa sistema ng Ginebra na team-oriented ang approach. Sa depensa naman, maaasahan siya dahil sa kanyang haba at galaw. Kaya niyang sumabay sa mas mabilis na players at kaya din niyang makipagbanggaan sa loob. Ito yung klase ng forward na hindi butas sa depensa.
Isa pa sa magandang traits niya ay ang energy. Aktibo siya sa court, tumutulong sa pagkuha ng bola at laging involved sa plays. Hindi siya nawawala sa laro kahit hindi siya ang may hawak ng bola. Kaya kung titingnan mo, walang duda kung bakit nasa interes siya ng Ginebra. Isa siyang player na swak sa modern style at kayang mag-fit sa sistema. Kapag nakuha siya, siguradong may dagdag lalim at flexibility ang lineup ng Ginebra. Sa huli, makikita natin na malaking factor talaga ang tamang piyesa sa isang team. Kung matuloy man ang mga galaw na ito, siguradong may magiging epekto agad sa laro ng bawat koponan. Pero kayo, anong masasabi nyo? Sino sa tingin nyo ang pinakaswak na addition? I-comment nyo lang sa baba. Kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng content, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang PBA updates. Maraming salamat sa panonood! Kung usapang galaw sa PBA, mukhang umiinit na agad ang mga teams kahit maaga pa. May mga pangalan na umiikot na pwedeng magbago ng takbo ng isang koponan lalo na pagdating sa import at local editions. Sa video na to, pag-uusapan natin ang posibleng pagpasok nina Anthony Bennett at Terrence Jones sa Converge at pati na rin ang interes ng Ginebra kay Christian David. Ano ba ang maibibigay nila at gaano kalaki ang impact kung sakaling matuloy ang mga galaw na ito? Tara, himayin natin. Kung pag-uusapan ang posibleng galaw ng Converge sa import spot, isa sa pinaka-interesting na name ay si Anthony Bennett. Siya ay dating number 1 overall pick sa NBA, kaya automatic na mataas agad ang atensyon sa kanya. Ngayon, may usapan na pwede siyang ipalit kay Kyler Kelly at kung mangyari man ito, malaking pagbabago agad sa laro ng Converge. Si Bennett ay kilala sa kanyang lakas ng katawan at ability na mag-score sa loob at labas. Hindi lang siya basta big man na nakapwesto sa loob, kaya din niya mag-stretch ng floor dahil may tira siya sa labas. Malaking bagay ito para sa spacing ng Converge kasi mas lalawak ang opensa nila at magkakaroon ng mas maraming driving lanes. Bukod doon, may kakayahan din siya sa pagkuha ng bola. Hindi man siya elite rebounder sa NBA noon, pero sa level ng PBA, malaking tulong na agad yung presence niya sa ilalim ng ring. Dagdag pa yung experience niya laban sa mataas na competition, kaya expected na hindi siya basta-basta matinig sa physical na laro. Isa pa sa magiging benepisyo nito ay scoring consistency. Kung minsan, nahihirapan ang Converge sa taggawa ng puntos, si Bennett ay kayang magbigay ng steady output gabi-gabi. Hindi lang siya role player, kundi pwedeng maging main option sa opensa. Sa kabuuan, kung matuloy man si Anthony Bennett sa Converge, makikita natin ang mas balanced na team. May inside game, may outside threat, at may experience na pwedeng magdala sa kanila sa mas mataas na level sa conference. Isa pang malakas na option para sa Converge ay si Terrence Jones. Hindi na siya bagong pangalan sa PBA dahil dati na siyang naglaro dito at sa unang salang pa lang niya, agad niyang nadala ang kanyang team sa finals. Ibig sabihin, subok na siya sa sistema at sa klase ng laro dito sa liga. Si Jones ay isang import na kayang gawin halos lahat sa loob ng court. Kaya niyang mag-score sa loob, may mid-range at kaya ding tumira sa labas. Hindi siya one-dimensional player, kaya mahirap siyang bantayan. Kapag binantayan mo sa labas, kaya niyang umatake pa loob. Kapag naman siniksik siya sa loob, kaya niyang ilabas ang bola o tumira. Malaking bagay din ang kanyang experience sa PBA. Alam na niya ang takbo ng laro, ang physicality at kung paano mag-adjust sa style dito. Hindi na siya mangangapa kaya mas mabilis siyang makakatulong sa Converge kung sakaling siya ang piliin. Sa pagkuha ng bola, solid din siya. Marunong pumuesto at may timing sa rebounds, kaya dagdag tulong ito para makuha ng Converge ang extra possessions. At sa depensa, kaya din niyang makipagsabayan dahil sa kanyang size at athleticism. Ang pinakamalaking benepisyo kay Jones ay pagiging all-around player niya. Hindi lang siya scorer, kundi kaya din niyang tumulong sa playmaking at depensa. Kung siya ang kukunin ng Converge, magkakaroon sila ng import na kayang mag-adjust sa kahit anong sitwasyon sa laro.
Pagdating naman sa local scene, isang pangalan ang umiikot pagdating sa interes ng Ginebra, si Christian David. Isa siyang forward na kilala sa kanyang versatility at hindi nakakapagtaka kung bakit siya target ng isang malaking team sa PBA. Si David ay may magandang kombinasyon ng size at skills. Kaya niyang maglaro sa loob pero may kakayahan din siyang tumira sa labas. Sa modern basketball, malaking bagay yung ganitong klase ng player dahil flexible siya sa kahit anong lineup. Sa scoring, hindi siya yung sobrang taas agad ang puntos pero efficient siya. Marunong pumili ng tira at hindi pilit ang galaw. Kaya niyang mag-contribute without forcing the offense, na bagay sa sistema ng Ginebra na team-oriented ang approach. Sa depensa naman, maaasahan siya dahil sa kanyang haba at galaw. Kaya niyang sumabay sa mas mabilis na players at kaya din niyang makipagbanggaan sa loob. Ito yung klase ng forward na hindi butas sa depensa. Isa pa sa magandang traits niya ay ang energy. Aktibo siya sa court, tumutulong sa pagkuha ng bola at laging involved sa plays. Hindi siya nawawala sa laro kahit hindi siya ang may hawak ng bola. Kaya kung titingnan mo, walang duda kung bakit nasa interes siya ng Ginebra. Isa siyang player na swak sa modern style at kayang mag-fit sa sistema. Kapag nakuha siya, siguradong may dagdag lalim at flexibility ang lineup ng Ginebra. Sa huli, makikita natin na malaking factor talaga ang tamang piyesa sa isang team. Kung matuloy man ang mga galaw na ito, siguradong may magiging epekto agad sa laro ng bawat koponan. Pero kayo, anong masasabi nyo? Sino sa tingin nyo ang pinakaswak na addition? I-comment nyo lang sa baba. Kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng content, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang PBA updates. Maraming salamat sa panonood!